nabanggit yung Camille Villar. Ayan. Ako, sinasabi ko sa inyo, rektahan mga kababayan, na wala po sa wala po sa listahan ko yung Camille Villar. Hindi ko iboboto yon, yung Camille Villar, mga bossing. Putek, hanggang ngayon, yung si Mark Villar, tahimik pa din ho, mga kababayan. Bumagsak na't lahat yung tulay, hanggang ngayon po, wala pa din pong salita si Mark Villar doon sa tulay na yon. Oh. Talagang pinanindigan ni Mark Villar na siya ay tahimik lang. Si Camille Villar ho, mga kababayan, kapatid ni Mark Villar, natural. Ano po? Na tumatakbo po sa pagkasenador. No? Under po ng alyansa. Alyansa, yan po yung ipinangangampanya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ang nanay niyan, syempre, Cynthia Villar. Ang tatay niyan, Manny Villar. At sinasabi nga po na ang mga Villar o etong kandidatura ni Camille Villar ang pinakamalaki na nagastos po sa eleksyon na to. Kung di ako nagkakamali, i-correct nyo na lang po ako, bilyon na umaabot daw, sabi. Ngayon, bakit po ako hindi boboto ng straight na 12-0 sa alyansa? Dahil po alam natin yung ibang ugali at kung sino po ang talagang mga nakasuporta at sino po ang sinusuportahan ng mga kandidato na yan. Meron dyan, lumipat ng alyansa. Paglipat ng alyansa kasi nga malakas, no? Pagkatapos niyan, mga kababayan, lelek ba din yan sa PDP? No? Tolentino. Yun. May fly like a butterfly yan. Kung saan malakas, doon din yan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, analisahin natin. Hindi ko lahat iboboto yung 12-0 na ipinangangampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mark, bakit gano'n? Wala ka bang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ho sa gano'n. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, 100% ang aking tiwala. Pero doon sa mga tumatakbo na nandoon sa ilalim ng alyansa, hindi ko po pinagtitiwalaan. Pansinin niyo ho, 2022 election, Harry Roque nasa Uniteam. Sino pa po ba? Robin Padilla nakikisama sa Uniteam. At madami pa pong iba. Sila Glenn Chong nakikisama sa Uniteam. Sino pa? Di ba hinudas ho si Pangulong Bongbong Marcos kung ano-ano pong kasiraan ang mga ginawa niyang mga yan kay Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon po. Di ba? So ito ang nakita natin. Ayan si Harry Roque. Politics is addition daw. Mga DDS. Mukhang kasi nasa 12. Biruin mo naman. Bilyon-bilyon na yung nagagasta daw ho doon sa Correct nyo ho ulit ako, mga kababayan, ha? Kung hindi naman umabot ng bilyon yung gastos nila doon sa eleksyon. Tapos number 12 pa din yung iyong kandidatura. Sabi ni Harry Roque, ipinangampanya na po. Dahil yan naman po talaga ang sinusuportahan nila. Sasama po yung mga yan doon sa malalakas. No? At kapag ka nanalo, kanya-kanya na yan. Baka kanya-kanyang banat na din yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman si Inday Sara Duterte. Di ba? Solid! Mga ka-DDS, sulit ba? Sulit! Di ba? Eto pa. Si Harry Roque pa lang yan nakikita natin na nakasuporta kay At nakasuporta din po sila yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita din po sila, mga kababayan. Kaya nga tingnan mo si Mark Villar hanggang ngayon. Ang tagal nang bumagsak nung tulay. Wala pa ding sinasabi. Pero nung panahon na sila ay namamayagpag, nung panahon nung sila ay nakaupo, mga bossing, beld. Ang yayabang niya mga yan, no? Tatak Duterte. Pero nung bumagsak po yung tulay,
hindi na po tatak Duterte, si Marcos na daw po o si Pangulo ang may proyekto nun. Pati nga po si Noynoy Aquino, mga kababayan, sinisi na nila, maiiwas lang ang dating Pangulo. Di ba? Oh, baka ito maging tahimik lang din po. Kasi ngayon, dahil hindi po nakaupo ang dating Pangulong Duterte, si Mark Villar, hindi na ho natin marinig, mga kababayan. Akala ko nga tapos na yung termino nun eh. Yung pala nakaupo pa din ho. Di ba sabi ni Archimedes, Dukila, tama ka dyan Mark, marami sa mga politician ang balimbing at mga bobotante ay mga diehard. Abalos? Naku, Abalos? Huwag ka magulat, iboboto ko yan. Uy. Kasama si Abalos, mga kababayan, doon sa sinasabi ko na 3 hanggang 5, no? Na iboboto ko lang po sa alyansa. Si Abalos. Abalos. Ito pa, meron pa. Ayan, Sara Duterte returns the love box Camille Villar for Senator after 2022 BP support. Sabi dito, April 13, 2025. Sara Duterte returns the love backup. Binakapan si Camille Villar for Senator, no? After 2022 BP. Sila lang ho yung mga yan, mga kababayan. Yan lang din ho yung mga yan, no? Walang ano diyan. Wala, nasa alyansa ako, susuportahan ko ang administrasyong Marcos. Nako. Alam na namin yan, no? So ilan na ang nababawas? Yung una, sabi nung mga loyalista at yung mga kapwa natin sumusuporta sa gobyerno, una, 12-0 kami, Mark. Ginagalang po namin yon. Kaya lang, sila na po ang mismong nagsabi, mga bossing na, Mark, hindi na ako 12-0. 11-1 na ako. Ano po nangyari? Ayoko na kay Aimee. Natanggal. Di ba? 11-1 na. Ang ipapalit ko kay Aimee ay si Heidi Mendoza. Ayan. Yung mga makakatulong ho. Ito ang nakikita ko ho, mga kababayan. Heidi Mendoza versus Camille Villar. Siyempre, yung mga mananalong mga senador ho, mga bossing, yan yung magiging judge, di ba? Sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sa tingin ninyo, mga kababayan, ano ang gagawin ng Camille Villar bilang isang hurado po sa impeachment ng Vice Presidente? Alam na. Di ba? Magtatanawan po ng mga utang na loob yan. Dahil ang mga DDS, yun yung yun yung mga pinambabalandra nila no, lalo na yung sa Davao. Yung sa Davao, walang utang na loob to, kinalaban si dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko po diyan yung si Nograles. 'Di ba? Kapag mga kababayan, naging horado tong si Camille Villar sa impeachment ni BP Sara, alam nyo na po kung ano ang magiging boto niyan, no? Baka tumanaw ng utang na loob. Kung Heidi Mendoza naman po, naku po, yung mga gusto nyong malaman patungkol ho doon sa confidential funds, mga kababayan, lahat ho yun, kada sulok, maitatanong nung Heidi Mendoza. Bakit to? Isa siya doon sa humulma kung paano i-audit ng maayos ang confidential funds, mga kababayan. Naniniwala ako pag yung Heidi Mendoza ang pumasok sa Senado, mga bossing, yung mga corrupt, yung mga hindi sanay na ma-audit ng COA, talaga pong lilinisin at i-audit po ng ng malaliman. At pihado po ako, mababawasan po ang magnanakaw sa gobyerno. Dahil naniniwala ho ako, bukod po sa droga, ang pagnanakaw sa gobyerno, yun din po ang isa sa pinakamalala na problema ng ating bayan. Biruin mo na lang, billion-billion, million-million. Pag yan biglang nawala, na sana makakatulong sa pagpapaunlad ng bayan natin, hindi, na isa sa bulsa lang ho nung mga politiko.
Di ba? Bilyon ang ginastos. Tama ba ako? Bilyon na yung ginagastos ng Villar para dito sa kandidatura ni ni Camille Villar. Hindi kaya bawiin yun. Ang laki ako mga bossing, no? Sir Tony Ninobla, out na din sa akin si Camille Villar, sila Amy, at si Bong Revilla. Itapon ko na din. Ako ho, mga kababayan, kung may bilyon-bilyon akong pera, hindi ko na ilalaban yan dyan sa hindi ko na ilalaban dyan sa kandidatura. Unang-una, mapapagod lang ako. Mapapagod ka bilang senador, mapapagod ka bilang congressman. Biruin mo, yung mga hearing, 12-12 oras. Di ba? Andun ka, google ka ng eto nga ho, mga kababayan, kada isang araw, ang trabaho ko, isang oras. Kahit papaano naman, hindi naman po na to Tom Goods yung aking pamilya. Di ba? Kung meron akong bilyong pera, at sinasabi ko, gusto kong makatulong sa bayang Pilipinas. Ay naku po, ang gagawin ko, doon sa bilyon na yon, itatayo ko ng negosyo. Tapos, yun, malaking negosyo yun, bilyon. Di ba? Ang mga Pilipino, syempre, di ba? Magkakaroon ng trabaho yung mga walang trabaho. Malaking tulong din, malaking tulong ho yun, mga kababayan. Di ba? At least, yung bilyon mo nakakatulong sa mga kapwa Pilipino at tapos bumabalik yung pera. Yun ata yung tama, no? Pero yung kunyari may bilyon ka, ilalaban ko to sa election. Itataya ako sa election to. Pagka nanalo, dun babawiin. Pangit yun. No, hindi ho maganda yun. Mga kababayan.